Kayo po ba ay masaya? Parang hindi ata. To be honest with you, ito yung pinaka-challenge sa service. No? Tignan nyo yung ano nyo, yung paligid ninyo. Okay? Hello? Tignan nyo yung paligid ninyo. So, makakaasa pa ako mga kapatid, yan ang ating misyon sa buhay, palawakin natin ang third service. Amen. Yung mga upuan na yan na walang laman, pangarap natin, ideklara natin, tayuan natin na magkakaroon ng laman yan. Amen? Amen po. So, ito yung ating talagang ipapanalangin. Pero bago muna ang lahat, let's pray for our projects. Una, Project Inheritance. Pangalawa, yung project natin ng vehicle. Okay, so wag na muna tayo tumayo. Lumuko na lang tayo. Hallelujah, let's pray. Heavenly Father God, Lord, itinataas po namin sa inyo lahat, Panginoon Lord God, ang mga project na ito. Lord God, unahin po namin sa Project Inheritance. Lord God, naniniwala ako, Panginoon, na Lord, kapag may vision, may provision, naniniwala kami, Panginoon Lord God, na pag itinaas namin, Lord God, persistently, Lord God, talagang pray without ceasing, Lord God. We pray for a united church. We pray, Panginoon Lord God, ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, nakikita mo yung pananampalataya namin at tutugon ka sa pananampalatayang ito, Lord God. Lord, hindi mahirap sa iyo magbigay ng lupa. Hindi rin mahirap sa iyo, Panginoon Lord God, ang mag-provide, Lord God, ng mga construction materials na dapat namin mga kailangan namin para maitayo, Lord God, ang simbahan mo. At hindi rin, Panginoon Lord God, imposible sa iyo, Lord God, na meron kang pusong hihipuin, na Lord, makakasama namin, Panginoon, na Lord, magiging vision partners namin or covenant partners namin sa project na ito. Naniniwala ako, Panginoon Lord God, na ikaw ang tutugon, Lord God, dahil mayamang kang Diyos, Panginoon Lord God. At Panginoon, Panginoon Lord God, sa bawat Sunday o bawat linggo na aming ipinapanalangin, itaman niyo rin po yung puso namin, itaman niyo rin po yung aming character, Panginoon. Kasi Panginoon, yung pagpapalang iyan, kapag hindi ready yung puso namin, masasayang lang. Kaya Panginoon, Lord, yung aming journey, Lord God, yung aming pagpunta, Lord God, sa lupang pangako, Lord God, na binigay mo sa amin, yung Project Inheritance, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon Lord God, samahan niyo po kami, bring down, Lord God, ibaba niyo po, Lord God, ang pagpapalang ng gagaling sa kalangitan, Panginoon Lord God. At salamat po, Lord, pinagpipray din namin, Panginoon Lord God, at itinataas sa panalangin ang project na van vehicle, Lord God. Lord, ito specifically Isuzu Travis utility van for 2026 version. Lord, itong van na to, Lord God, maraming kaluluwang maiahatid sa church. Maraming kaluluwa, Panginoon, Lord God, na makaka-experience, Lord God, ng safe Lord God, journey, Lord God, papunta, Panginoon, Lord God, sa Project Inheritance, Lord God, at papunta dito, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, Lord God, na ipagkakaloob mo sa amin, Lord God, ang van na ito, Panginoon, Lord God. And I dinideclare ako, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos, Panginoon, Lord God, na magtatakda. Ikaw ang Diyos, Panginoon, Lord God, na magbibigay sa amin nito, Panginoon, Lord God. Lord, ganun din yung binigyan mo kami ng sasakyan, Lord God. Bigyan nyo rin po, Panginoon, Lord God, ng driver, Lord God, in the name of Jesus. Lord, I declare yung mga pastor sa Journey Church, matuto rin mag-drive at magkaroon din, Lord God, ng vehicle. And I declare it in the name of Jesus. Lord God, mga manggagawang nagtatapat at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God. Lord, marami ka pang ipagagawa sa amin. Malawak pa, Lord God, ang Cavite. Kaya excited kami sa mission. Excited kami, Lord God, sa papagawa mo sa amin. At higit sa lahat, excited kami kasi kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan, pababayaan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, luluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, itaas natin yung palakpak na yan. Hallelujah. Nandito po rin po tayo sa ating series na God's Supernatural Provision. Okay? Alam niyo po, simulat sa pulpa, sa history pa lang po ng ating kasaysayan ng mga tao, Lord God, ay talagang nag-provide na ang Diyos. Okay? Well, ang katotohanan nito,
mas inuna niya yung provision. Mas inuna niya yung pangangailangan ng tao kaysa sa tao. Pastor, ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang, huwag kang mangamba. Okay? Huwag kang mangamba sa provision. Kasi naniniwala ko, si Lord, sisiw lang sa Kanya yan. Amen? Talagang, alam nyo, ang tinitignan lang talaga ng Panginoon sa atin yung puso natin. Okay? Yung pananampalataya natin. Amen? So, ang ating pag-uusapan ngayon ay ito, napakakilala na Bible verses, mga bersikulo sa Biblia na ito yung na matatagpuan sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na kung saan familiar ito dahil ang topic natin is dalhin mo ako ng isa pang sisidlan. Patungkol ito sa isang, Tagalog ng oil? Langis, di ba? Patungkol ito sa isang langis at isang balong babae na may utang. Okay, so alam na natin to. Okay, pero gusto kong balikan. Okay? Sa pangalawang hari, 4:1-7, Tagalog na Tagalog. Hallelujah. Sabi dito, may isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Okay? Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na iyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Nakakalungkot na kwento, no? Pero realidad yan sa mga naglilingkod. Realidad yan. Tama ba? Kung bibigyan ko kayo ng konteksto nito, ang konteksto nito actually kasi is, si Lord talaga, ang Panginoon talaga ay nahahabag sa mga tinatawag nilang mga marginalized or mga nasa laylayan. Okay? Si Lord talagang mababa ang puso, lalo-lalo, dito ko nakuha yung text na ang baba talaga ng puso ng Diyos sa mga balo. Okay? Mamaya, natin. At tapos, yung pinagkakautangan niya, normal at legalized. Okay? Yung hinihingi, yung anak, para kabayaran ng pagkakautang. During this time, ang mga nangungutang natatakot. Pero during this time, ang mga nangungutang, sila pa yung Amen. Amen. Dito kasi takot na takot sila eh. Pero kakaiba yung Pilipinas. Kakaiba ngayon. Sila pa ang matapang, sila pa ang handang magbabarangay. Okay? So, ganun ang konteksto. Okay? So, bilang pinag-iniwanan ka na nga ng asawa mo, namatay na nga siya, tapos mawawala pa yung dalawa niyang anak. Talagang grabe na yung emotional, kung parang yung emotional niya na battle ay grabe nang nangyayari, sagupaan sa kanyang puso. Pero, sabi dito, sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa inyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po. Okay? Maliban lang sa kaunting langis na lalagyan. Ang pagkakasabi niya ng wala po, talagang end na eh. Wala po, parang gusto sabihin, wala po akong pera talaga eh. Walang-wala talaga kami. Dami nating naranasan yan. Kahit ako, naranasan ko yan, walang-wala kami. At ang hirap ng posisyon ng walang-wala ka. Okay? Nung talagang pag nag-aaral ka, di ba? Ang laman lang ng tiyan mo, di ba? Ice tubig. Tapos, di ba, pag minsan may kanin ka, pinagpala ka na. So, didiskarte ka na lang ng ulam. Minsan, ang ulam mo, humingi ka na lang ng di ba? Pawari, makikisabay kang kumain sa mga kaibigan mo. Ano yan? Para ang sarap yan, ibubulahin mo. Para ang sarap niyan ha. Patikim naman. Pero yung tikim, kalahati. Tama?
Well, dito ko naman patunayan na ang diskarte talaga, kailangan mo talaga kahit nag-aaral ka eh. Pag magaling ka at madiskarte ka, makakapagtapos ka ng pag-aaral kahit wala kang baon. Tama? Di ba? Lalo-lalo na kapag palakaibigan ka, ay, naku, sabi ko sa'yo, matatapos ka ng pag-aaral. Yung baon mo araw-araw, tapos na. Wala nang problema. Konting bola lang, di ba? Konting ano. Ang pogi mo ngayon, pati, nga ako na ano, baon mo. Pero talaga dito sa kwentong ito, walang-wala talaga siya eh. Ang hirap nun, no? Naiwanan ka ng ang napakalaking utang na hindi mo kayang bayaran. Di ba? Sabi, pangako nyo sa isa't isa hanggang dulo. Di ba? Hanggang dulo, magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Pero bakit nawala ka? Bakit iniwan mo ako? Di ba? Tapos iniwan mo na nga ako, walang-wala pa ako. Double kill. Di ba? Sabi dito, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay. Maliban lang sa kaunting langis. Grabe yung description, no? Kaunting langis. Okay? Well, bakit may langis dyan? Kasi ginagamit kasi yan sa paggawa ng tinapay. Okay? So, essential ang langis sa paggawa ng kinakakain nila. Okay? So, baka mag-isip kayo, valuable ba yung langis doon sa, yes, ano yan, talagang mahalaga yan. Para yung crudo ngayon, okay? Para yung gas ngayon, okay? Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Kaaway mo mga kapitbahay mo, yari na. Kaya, encouragement dyan, mahalin mo ang kapitbahay mo. Kasi sa mga panahon na kailangan mo, makakatulong sila sa iyo. Tama ba? Tama? Tama? Huwag na huwag mo sisiraan ang mga kapitbahay mo. Hindi porket lumabas lang sa BIOS, di ba? Ay, may ano na. Hindi. Di ba? Maraming ganun eh. So, mahalaga talaga na, alam mo yun, dito alam mo yung konsepto ng Pilipinas na bayanihan? Bayanihan, ayan. Mapipicture out mo yan. Diba? Nangailangan ng empty jars or mga walang sisidlan, walang laman na sisidlan. Tapos, sabi niya, pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay ninyo at isara ninyo ang pinto, ibuhos ninyo ang langis sa lahat ng sisidlan, itabi mo ang bawat sisidlan na napapupuno. So, parang ang mission ng babaeng ito, as many as you can gather, di ba? Empty jars. Walang lamang sisidlan. Ano bang Tagalog ng collections? Or mangolekta? Di ba? Hindi. Mangolekta. Okay? Di ba? So, minsan tinuturuan din tayo ng Panginoon, yung problema mo, minsan kailangan mo ding, huwag kang tatamad-tamad. Di ba? Mamaya mag-uusapan natin yan. Nagbibigay lang ako ng pahapyaw. Sabi dito, nang mapuno na ang lahat, kaya ginawa ng babae ang inutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng mga langis. Okay? Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, okay, by the way, ang sabi niya dito, kaunti. Pero ang sabi naman dito, nang mapuno na ang lahat ng sisidlan. May miracle. Di ba? Sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. 7. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya, ang nangyari sa kanya, sinabi ni Eliseo, sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo, may matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Napansin niyo kung gaano kumilos ang Panginoon? Di ba? Sa simpleng langis, sa kaunting langis, at
sabihin ko na, modesty aside, sa konting kapalmoks na manghingi, meron ba kayo dyan empty jars? Meron ba kayo dyan empty jars? Diba? Meron ba kayong ganyan? Diba? Naisalba yung problema niya. Sabi nga ng aking lola, pagtatamad-tamad ka at aarte-arte ka, hindi ka uunlad sa buhay. Tama, andyan na ang biyaya, ayoko niyan, veggie. Nandyan na yung biyaya, ayaw mo pa. Susunggaban mo na lang, ayaw mo pa. Tama? Sabi dito, ang himala ay hindi nalilimitahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang himala ay nalilimitahan ng dami ng sisidlan na handa. Okay? So, at sabi pa dito, walang hanggan ang supply ng Diyos. Amen. Kasi, kung titignan natin, na-stop lang naman tumigil lang naman yung pagbuhos ng langis kasi wala nang sisidlan. Okay? Tapos, sabi dito, ngunit ang ating kapasidad ang kadalasang nagtatakda kung gaano kalaki ang dadaloy. Okay? Minsan, sinusubok ng Diyos ang kakayahan at pagtitiwala mo sa Kanya. Yung pumunta siya kay Elisha, okay? Pumunta siya doon kay Elisha, walang-wala siya Pero dahil inutusan siya, dahil naniniwala siya na ito pastor ko to Ito yung ito yung sugo to ng Panginoon. Diba? Representative to ng Panginoon. Na yung sinabi niya, sige, kung anong meron ka, mangalap ka pa ng mga empty jars, tapos tsaka mo mag-isolate kayo, tsaka kayo mag-pour out ng mga oil. Kumilos yung babae, nanampalataya, di ba, nagtiwala kay Lord. Dito pumapasok na minsan tinatanong ka ng Panginoon, kapag tatamad-tamad ka talaga, hindi ka talaga makakakain Ayaw ni Lord ng tamad. Yung aasa ka na lang na, kasi maraming mga tao na, Lord, kailangan ko ng crispy pata. Anong nag-i-imagine ka na may babagsak sa langit na pumuntang crispy pata sa harapan mo? Hindi ganun. Hindi ganun. Minsan, si Lord gumagawa ng paraan, binibigyan ka ng kakayahan para magkaroon ka ng crispy pata. Tama, sa kapitbahay meron. Okay? Example, di ba? Yung nag-aaral ka mag-drive, motor man yan, or kotse man yan, sa umpisa, hindi ka pa naman talaga marunong Hindi ka marunong. Pero may nagsabi lang sa'yo, lakasan ng loob lang yan. Subukan mong ipidal. Di ba? Tumingin sa malayo. Nagulat ka, nasa imbor na yan. Pero, lesson learned. Di ba? Uulit ka ulit. Hindi ko to talaga titigilan at hindi ako natututo. Di ba? Sinubukan mo ulit. Di ba? Nagkaroon ka ng kumpiyansa. Nagkaroon ka ng confidence na matututo ka mag-drive. Sa pagiging porsigido mo, natuto ka mag-drive. Tama? Tama po? Natuto ka mag-drive, halabira. Di ba? Walang pakialam sa traffic light. Di ba? Huli ka na LTO. Hindi, joke lang. Bakit natuto ka mag-drive? Kasi, ginusto mo. Ginawan mo ng paraan. Naniwala ka. Kahit marami nang sasabing, mapapahama ka lang dyan, huwag mo nang ituloy, pero naging confident ka sa sarili mo, ginusto mo, kaya natuto ka. Pinag-pray mo kay Lord, nagdadrive ako, Lord, sabi ko, turuan mo ako mag-drive Hindi naman instantly na, sige, tiyadan, matuto ka na agad mag-drive. Hindi. Salamat sa mentor ko, nandirito yung mentor ko, nagtuto. Diba? Tinuruan, binibigyan ka ng tao para tulungan ka.
binibigyan ka ng sitwasyon, binibigyan ka ng maraming bagay. Ngayon, kung tatamad-tamad ka, andyan dyan ni sa tingin mo makakausad ka? Hindi. Tama? At hindi dadaloy ang probisyon kasi wala kang ginawa. Amen? Dadako na ako doon sa ating puntos. Okay? Sabi dito sa point number 1, we will talk about capacity or kapasidad. Ang kapasidad ay nagsisimula sa pagsunod. Sabi sa ikalawang hari, 4:6, nang magkagayoy, sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghihiram ng kaunti. Diba? Yung kapasidad niya na makapagbayad sa utang, nagsimula yun kasi sumunod siya. Dahil sa pagsunod kay Lord, di ba? Dahil sa pagsunod sa representative ni Lord, na kumuha ng mga sisidlan, nangutang ba siya para makabayad ng utang? Hindi. Ang ginawa niya, sumunod siya. Tama? Sumunod siya. Minsan yung tugon sa ating panalangin ay pagsunod or pananampalataya natin. Okay? Kahit gaano kalaki ang pananampalataya natin, kapag ito'y patay, walang mabubuhay. Di ba? Sabi mo, Lord, ang laki ng pananampalataya mo. Eto gagawin ko, magiging doktor ako. Pero, ayaw mo mag-review, ayaw mo ayaw mong mag-entrance exam, ayaw mong mag-aral ng pandoktor, ayaw mong lakaran ng doktor. Naging doktor ka nga, tagatawag ng pasahero, konduktor. Tama? Sorry. Yung kapasidad mo, pinapalawak yan ng Panginoon actually, pero depende yan sa pagsunod mo. Okay? Minsan kailangan mong sumunod. By the way, kapag partial disobedience is still disobedience. Example, si Abraham, yung pagsunod niya, di ba nadamay lahat ng linya ng kanyang lahi? Sumunod lang siya kay Lord, sige, i-offer mo sa akin sa Isaac. Ayaw niya kasi diba? Ayaw niya kasi binigay ng Panginoon yun, nag-iisang anak. Talagang sabi sa scripture, minamahal na anak, tapos ibibigay ko lang sa'yo, i-offer ko sa'yo. Lord naman parang ang naman natin nun, parang hindi naman ata tama yun. Pero gumawa pa din siya, sumunod pa din siya, kasi bakit? Galing kay Lord Tama? In-offer niya, nakita ni Lord yung puso. Tandaan nyo, tinitignan ni Lord ang puso natin. At pinagpapala ni Lord ang masunuring puso. Amen? Sabi dito, simula noon, talagang pinagpala ng Panginoon ang buhay ni Abraham at sa kaapu-apuhan niya. Amen? Sabi dito, before the miracle happened, the widow had to obey, kailangan sundin yung unusual instructions. Okay? Sabi niya, the prophet yung propeta si Elisha, hindi siya nagbigay ng pera, hindi siya tinulungan i-cancel yung, or kaya bayaran yung kanyang pagkakautang, at hindi rin siya nagbigay ng komento, nagsabi lang siya, sige, humingi ka ng Sabi, pwede ba panghiram ng empty jars? Di ba? Kasi babayaran ko lang yung utang ko. Siguro, paano mo babayaran yung utang mo sa empty jars? Sumunod siya. Kahit minsan, labo mo, kapatid. Ang labo mo.
Pero sige, ito may empty jars ako. Bibigay ko sa'yo. Sabi dito, kasi lumalakad tayo sa common sense. Sentido komon. Tapos, minamaneho natin by principles. English kasi ito eh. Sige, sabihin ko na ng English. We walk by common sense. We drive by principles. We fly by instructions. What is the meaning of this? Common sense. What you have, kung ano meron ka, yun yung makakatulong sa'yo. Tama? Parang sinabi sa yung sinabi sa networking yung before na inatinan ko, 'di ba? Bago ka tumingin muna sa iba, sa ibang bakod, tignan mo muna kung anong bakod meron ka sa bakod. Tama? Kasi minsan ang Diyos naghihimala doon sa may bakod mo. Sinong hindi mag-iisip na dahil sa jar, empty jar sa saka maliit na oil, pinagpala siya at nabayaran niya ang kanyang utang. Di ba? Common sense. Tapos, nag-drive ng principles galing kay Lord, and instructions galing kay Lord. Ito ang tatandaan mo kung gusto mong maging successful in life. Okay? Makinig ka sa instructions ni Lord. Kasi kahit kailan, hindi ka bibiguin ng instructions ni Lord. Sabi pa dito sa Kawikaan 13:18, ang taong ayaw tumanggap ng pangaral ay dadanas ng kahirapan at kahihiyan, ngunit ang tumatanggap nito ay pararangalan. Tandaan nyo ha, yung pagsunod sa Biblia, pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi lang yan trip-trip ng Lord. Okay? Hindi lang yan, sabi ni Lord, para guminhawa ang buhay mo, patawarin mo yung mga taong nagkasala sa'yo. Lalo-lalo na yung patawarin mo yung taong ginawang ka ng pagkakamali. Lord naman grabe naman yung ginawa sa akin, patatawarin ko pa. Pwede pa isa muna, tapos papatawarin ko. Hindi ganon. Kasi alam ng Lord na kapag nag-alaga ka ng sama ng loob dyan sa puso mo, dahil doon sa kapitbahay mo, dahil doon sa ano mo, hindi ka payapa, di payapa buhay mo. Inuutusan ka ng Panginoon na magpatawad kasi gusto ng Panginoon maging payapa ang buhay mo. Masarap kaya mabuhay na walang kagalit. Na walang kaaway. 'Di ba? Kasi sabi ng Panginoon, ikaw dapat dinadaluyan ka ng kapayapaan at pag-ibig, 'di ba? Sabi ni Lord. You are the light and salt of this world. Papaano ka magiging light and salt of the world kung hindi mo sinusunod magmahal, magpatawad, 'di ba? Pag Sunday, kala mo banal ka, pero pagdating ng ibang araw, sinusumpa ka na ng kapitbahay mo. Ang worst pa nito, asawa mo. Kasi, di ba? Nagigets mo yung punto ko? Importante kasi na marunong tayong sumunod kay Lord. Marunong tayong sumunod sa salita niya. Kasi, yung pagsunod, tulad nung pagpapatawad, iniingatan tayo ng salita ng Panginoon. At inilalagay ka niya sa tamang posisyon kasi gusto niyang, kalooban niyang pagpalain ka Kalooban niyang maging blessing ka at maging blessing ka sa iba. Kaya lang, dahil hindi ka marunong sumunod sa mga instructions niya, minsan, nadidiskaril yung pagpapala. Ayan na dapat, pero dahil mali ang character natin, wala na. Si Lord, madali lang magbigay ng 100 milyon 1 milyon sa atin Sinong di ayaw ng 1 milyon? Kaya lang, pag binigyan ka pa ng 1 milyon ng Panginoon, linggo-linggo, matatagpuan ka pa kaya sa church? Nasaan ka kaya? Di ba? Minsan, inaalay lang ni Lord yung
Di ba? Sabi ba, ina-align lang ni Lord yung, yung puso mo muna. Di ba? Gusto mo na malaking pagpapala, pero yung puso mo, hindi ka marunong sumunod sa instruction, pinoprotektahan ka niya. Kaya yung capacity nagsisimula sa pagsunod. Amen? Gusto ka niyang palawakin, kaya lang, hindi ka marunong sumunod, kahit sa simpleng instructions lang. Distractions yan. Imbis na maging blessings ka, naging sumpa ka pa. Nagigets yung punto ko? Pangalawa, ang kapasidad ay nangangailangan ng pananampalataya para lumawak. Kanina binanggit ko na, yung pananampalatayang hindi buhay ay patay. Anong gusto ko sabihin doon? Ang ibig ko sabihin, kahit gaano kataas ang pananampalataya mo, kung hindi mo yan hinahakbangan, ginagawa, or wino-work out, baliwala yan. Mananatili lang yung ideolohiya. Ideolohiya. Tama? Nasa isip lang yan. Pero kung hindi yan gumalaw, hindi mabubuhay yan. Ang salita ng Panginoon, buhay. Dapat ang pananampalataya mo, buhay. Amen? Gusto mong lumawak, matuto ka manampalataya sa Kanya. Minsan kahit unusual ngayon nangyari sa Kanya eh. Di ba? Hindi naman ordinaryong bagay ang nangyari sa Kanya eh. Pero dahil sumunod siya at nanampalataya siya, kasi nga malaki ang utang niya, di ba? At ang kapalit ng utang niya, mga anak niya, bilang isang perspective na nanay, gagawin mo ang lahat. Kasi nanay ka eh. Haharangin mo ang sibat para sa mga anak mo. Di ba? Minsan nga kahit sipon nga lang eh. Di ba? Ako na po, bigyan niyo po ako ng sipon. Kahit nga minsan, maglalakad lang yung anak mo sa Mistral, ayaw mo pa. Gustong-gusto mo talagang kumutan na lang. Di ba? Grabe na baka-protective mo kasi nanay ka. Ultimo, ayaw mo padapuan ng lamok. Tama ba? Wala po akong pinapatawa. Amen? What I'm trying to point out, kung gusto mo ng isang bagay, manampalataya ka. Kung gusto mo mabago yung sitwasyon mo, manampalataya ka. Amen? Sa Bible study nga ni Tatay Dennis, yung sa McQueen, sinabi ko sa kanila, hindi naman talaga uusad yung buhay mo kung ang lagi mong pinaniniwalaan, talunan ka. Hindi uusad ang hindi ka makakatungtong doon sa pangarap mo kung ang laging kinakain mo negatibo. Kasi wala kang parang fuel na magdadrive sa'yo papunta doon. Ang meron ka, meron ka, puro mga doubts. Dahil yun ang kinakain mo, yun ang lumalabas sa'yo. Kaya hindi ka makakilos kasi ang dami mong doubts. Tama? Ang pananampalataya, hindi agad-agad nakikita yan sa yung resulta. Kailangan mo munang maniwala at manampalataya kasi kapag naniwala ka, ina-align mo yung sarili mo doon sa kalooban ng Panginoon, nagagawa mo siya. At dahil nagagawa mo siya kasi naka-align ka na, nakaabang yung pagpapala sa'yo, nandoon na. Unlike kapag doubtful ka, minsan lumiliko ka pa na hindi dapat lumiko. Kasi nga, wala, dead end yan, hindi tayo dyan. Doon ang daanan. Nagigets po ko? Ang kapasidad ay nangangailangan ng pananampalataya para lumawak. Pansinin ninyo, maliit lang yung lagayan ng langis, tapos pinaghingi siya ng lagayan ng mga lalagyang walang laman sa kapitbahay, tapos nangyari yung himala. Alam niyo kung bakit? Hindi yung babae yun eh. Hindi yung mag-iina yun eh. Si Lord din kumilos.
Kasi nakita ni Lord, sumusunod ka. Ay, may pananampalataya ka. Nak, ito. Nabayaran? Yes. May tira? Yes. Tama? Correct me, 5 loaves, 2 fish. 5 loaves, 2 fish. Tama? Sino ba nagdala doon? Di ba yung bata? Yung mga disciples ba, nagdala? Hindi. Pero ginamit niya yung bata. Okay? Kasi iba yung pananampalataya ng bata. Anong ginawa ni Lord? Ang hilig niya mag-brenake niya, no? Gusto mo ng provision? Sino dito gusto ng provision? Taas ang kamay. Para yung ginawa niya sa tinapay, bago muna itaas, brenake niya muna. Itinaas. Miracle happen. Gusto mo ng provision? Minsan dadanas ka talaga ng pag-break. I-break ka muna. Para yung tinapay, i-break ka muna. Kasi para maintindihan mo, nak, ito dapat ang character, ito dapat ang dapat mong gawin. Kasi kapag itinaas na kita kay Lord, at tatanggap mo na yung pagpapala, di ka na break, baka mamaya magkamali tayo. Tama? Break ka muna. Tapos, ang kagandahan nito, itinaas ka kay Lord. Lord, pagod na ako. Lord, break na ako. Lord, wasak na ako. Sabi ng Panginoon, okay lang yan. Tataas kita kay Lord. Kinaas ka sa Panginoon, pinagpala ka niya. Miracle happen. Tama? Kaya kung dumadaan ka ngayon online and on-site, dumadaan ka ngayon sa pagiging broke, diba? Binabasag ka, nawawasak ka ngayon, pili mo wasak ka. Alam nyo, season lang yan. Dadaan ka sa season na yan kasi kailangan mo. Kasi pagkatapos ng season na yan, may blessing, may healing, may miracle. Amen? Kasi, you've endured. Hanggang dulo, nagtagumpay ka. Nagtiis ka. Nanalangin ka. Nanampalataya ka kay Lord. Amen? Kaya, dahil napagtagumpayan mo na yon, may mga kaibigan kang dumadaan doon, ikaw nang ginagamit ni Lord para maging blessing sa kanila. Amen? Make sense po? Hebrew 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Minsan si Lord gustong-gusto yung attention mo eh. Kaya lang, dahil na-overwhelm ka ng maraming problema, na out of focus ka. Kung saan-saan ka tumitingin ng solusyon, ang solusyon lang naman pala ay pagluhod at paghingi sa Lord. Amen? Ako, kung lalawakan ko lang, this is my personal opinion dun sa message natin, gumawa naman ng paraan tong babaeng ito eh, babaeng balong ito eh. For sure, gumawa to. Bago sila mag-meet ni Elisha, gumagawa ng paraan yan, hindi na mapakali yan. Diba? Maglalabandera. Opinion ko lang maglalabandera, diba? Magbebenta, mamamalansya pa yan. Diba? Magbabarter pa yan. O, kyapo. Gagawin niya ang lahat, mabayaran yung ano. Tama? Diba? Pero yung dumating si Elisha, miracle happen. Yung sumunod siya, nanampalataya siya kay Lord, miracle happen. Amen? Maraming mananampalataya ang nananalangin para sa malalaking himala, ngunit naghahanda lamang ng maliliit na sisidlan. Okay. Dito na yung ano. Di ba gusto yung pagpalain ni Lord? Lumawak. Okay? Minsan, hindi lang naman sapat yung pagsunod. Yes, importante ang pagsunod. Importante ang pananampalataya. Okay? Pero,
yung flow ng blessings, minsan, nagsisimula din sa pagtatanim. Alam niyo po ba, kung naghahanap ka ng sisidlan, ang sisidlan ay yung mga pagtatanim. For example, sisidlan yung feeding, sisidlan yung campus revival, sisidlan, minsan yung mga pastor na tumutulong sa'yo, nag-i-invite, sa'yo, nag-i-encourage sa'yo, nagpupuyat para mag-aral ng salita ng Panginoon. Magandang sisidlan yan, matabang sisidlan yan. Tanong, kailan nawala yung oil? Wala na siyang sisidlan. Meaning, nag-stop lang dahil naubusan ng sisidlan. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagpapala ng Panginoon kasi ang dami mong sisidlan. Amen? Hoy, parang ayaw nyo na. Gusto nyo pa ba? Ang daming sisidlan. Alam mo, kung ako yung nagbibigay, matutuwa ako sa taong pinagbibigyan ko na marunong din magbigay. Amen? Hindi usapin lagi dito ang pera ha, don't get me wrong. Pastor, nagpo-prosperity gospel, hindi. Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Lord kasi ang unang nagbigay, kaya tayo pinagpala. Tinuturo din ni Lord kung papaano magbigay. At papaano yung sikreto ng pagpapala sa pagbibigay, sa pagtatanim, sa mga empty vessels. Amen? Kasi mag-o-overflow ka kasi ang dami mong sinisidlan. Mag-o-overflow ka. Amen? Ako, I declare in the name of Jesus, yung mga pagpapalag na tatanggap nyo, pag marunong kayong maghanap ng sisidlan, maglagay sa sisidlan, I declare triple or 10 times better and greater blessings to you. Amen? Sabi pa dito, mga halimbawa, nananalangin para sa pagdami, ngunit ayaw namang magbago o lumago. Di ba? Lord, gusto namin ng maraming attendees, pero hindi lumalabas, umahayo. Nasa church lang. Di ba, nagpapa-aircon. Online na nga lang eh. Humihingi na impluwensya sa Diyos, ngunit umiiwas sa responsibilidad. Nako, nagnanais ng pagpapala, ngunit hindi pinapalawak ang pananampalataya. Panalangin, Lord, gusto ko pong lumalim sa iyo, pero sa Bible study, ayaw umaten. Sa discipleship, ang daming dahilan. Di ba? Maglalaba po ako ngayon. Kung kailan discipleship time, maglalaba ka? Di ba? Kung kailan, sorry po, may ganito po kami. Kung kailan nataon yung oras ng gawain, may gawain ka din? Di ba? Isang linggo, di mo ginawa yung paglalaba? Tinaon mo ng Sabado, discipleship nyo? Wala naman akong pinapatukuyan, ha? John 1:15:5, ako ang puno ng ubas at ako ang aking mga sanga, at kayo ang aking mga sanga, ang taong mananatili sa akin, at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Gusto yung lumawak ang pananampalataya ninyo? That's the principles. Remain, manatili sa puno. Okay? Manatili sa puno. Okay? Huwag kayong lalayo sa puno. Principle para lumalim, 3 lang. Remain in me, remain in my word, and remain in my love. May dahilan ang Panginoon bakit kailangan tayo manatili sa Kanya, kasi kailangan natin lumago sa pananampalataya.
ang isang tangkay or branch na wala sa pinakapuno at hindi konektado sa puno, mamamatay. Ayaw ni Lord yun. At kapag wala ka sa puno or detached ka sa puno, easy target ka ng kaaway. Tama? Tapos, di ba, lumalayo ka rin sa gawain, sa mga fellowship. Di ba? Pag Sunday, wala ka, ang dami mong dahilan. Tiyak na tiyak, target ka ng kaaway. Tama ba? Lalo-lalo na, di ba, bakit ang daming problema? Sunod-sunod. Sunod-sunod. Tactics yan ng kaaway para lalo ka pang lumayo kay Lord. Tama? Amen po. May kausap po ako? Amen. Nais ng Panginoon palalimin pa yung pananampalataya natin. Kaya, kailangan natin, sabi nga, plug in kay Lord. Ang resources natin, ang source natin ng kapangyarihan, ng pagpapala, ng kagalingan, kay Lord. Yan ang pinaka-source natin. Ang lalim ng iyong pagkikipag-ugnayan kay Kristo ay direktang kaugnay ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung hindi nyo kilala, sabi dito, malalaman mo kung ano ang kaya niyang gawin kung kilala mo kung sino siya. Amen? Kasi nga, deep-rooted ka, may intimacy ka. Allow me to have 10 minutes more. May intimacy ka. Kasi yun ang importante sa Panginoon. Okay? Yung intimacy mo importante kay Lord. Okay? Kahit anong gawin mong service sa church, kahit anong gawin mong ministry, pero kung kulang ka naman sa intimacy, baliwala. Kasi ang hinahanap ni Lord puso mo, una, kaysa sa service. Importante rin kay Lord yung service, pero ang importante sa Kanya, puso mo. Magsiservice ka nga, pero ang layo naman ng puso mo kay Lord, hindi ka nagiging blessings. Hindi ka nagiging pagpapala kay Lord. Ay, sa mga taong sa church, magpapasa ka lang ng Espiritu. Mali yun. Bago ka magpasa ng Espiritu, makipag-connect ka muna kay Lord. Kaya, sa mga ushers, sinasabi ko sa kanila, bago kayo mag-ministry, mag-pray muna kayo. Huwag kayong mag-ministry na hindi kayo nagpipray. Sa mga teachers, sinasabi ko yan. Kasi importante na konektado muna tayo kay Lord bago tayo makipag-connect sa kanila. Amen? Pangatlo, dito na po ako magtatapos. Ang kapasidad ang nagtatakda ng daloy ng probisyon at tumigil na ang pag-agos ng langis. Ang mga sisidlan ay kumakatawan sa una, pananampalataya, okay? Character, spiritual na paglago, pamamahala or stewardship, kahandaan. Okay? Lucas 16:10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay, at ang mga taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malaking bagay. Tandaan mo ha, alam na Lord ang lahat ng ginagawa mo sa lihim. Okay? Alam din ni Lord ang, minsan sinusubukan ka ng Panginoon, binigyan ka ng blessings. Minsan sinusubukan ng Panginoon ikaw. Kapag hindi nakita ni Lord yung hindi ka pala mapagkakatiwalaan, tingin mo yung magbibigay, gaganahan. Diba? Ako bilang anuhin ko, hindi ka mapagkakatiwalaan, tingin mo magaganahan pa kitang bigyan. Doon pa lang mag-i-stop na eh. Amen? Kasi, binigay sa'yo, pinagkatiwala sa'yo ng maliit, maliit na nga lang, hindi pa. Tama. Minsan, akala natin, ganito no? Pag dumating yung malaking pagpapala, parang yung prodigal son, lumayo, nilustay. Akala niya, kaya niya nung wala kang Panginoon. Tama. Akala niya,
unlimited ang pagpapala ko. Tandaan natin ha, kapag wala ang source, madaling maubos ang pagpapala. Amen? Amen po? Ipinagkakaloob ng Diyos ang mas malalaking bagay sa mga taong marunong humawak at mag-alaga ng kung anumang mayroon sila. Remember, di ba yung talents? Yung binigyan ng isa, ay binigyan ng 5, naging 10. Di ba? Yung binigyan ng 10, yung binigyan ng mga talents, dumoble. Pero may isang binigyan ng talents na takot. Inilubog sa lupa. Hindi gumawa. Wala. Di ba nagalit? Di ba? Yung nagbigay. Kasi hindi na, simula noon, wala na. Di ba? Tama po. Naputol yung pagpapala. Kinatawagan ko ng worship team. Sabi dito, gaano kalaki ang kapasidad mo para sa supernatural na provision ng Diyos? Amen? Si Lord, alam mo, inahanda yung puso natin. To be honest with you, inaaral ko kasi yung Noah's Ark. Sabi ko, Lord, paano ko i-connecta yung capacity to sa provision? Paano ko i-connecta? Ang layo ng context. Sabi ko, Lord, hirap na hirap ako. Pray ako, Lord. Pray ako. Kaya kanina nagpe-pray ako si MJ, pumapasok. Nagpray ako. Sabi ni Kuya Jim, okay ka lang ba? Pero nananalangin kasi ako doon, seryoso daw ako. Sabi, ginagawa kasi talaga ako. Hindi ko siya talaga Hindi ko siya nagdadalawang isip pa ako kung paano ko i-connecta. Pero yung pag-browse ko kagabi, actually yung nakaraang araw, pinaalala sa akin ni Lord. Sabi niya, bakit yung Noah's Ark walang steering wheel? Walang captain's chair. Tapos yung inaral ko siya, yung ark, design lang talaga siya para mag-float. Lumutang lang. Okay? Hindi siya dinesign para mag-navigate kung saan-saan. Doon pumasok, sabi ko, ito. Sabi niya, dinisenyo talaga yun kasi si Lord yung may control. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay nyo. May mga talagang, Lord, iniiyakan mo, Lord. Bless niyo po kami, Lord. Kailangan namin ng pera. 2025, sinabi ko nga sa inyo talagang grabe yung 2025 ko kasi kabilaan yung mga nananakot, kabilaan yung mga kasi tagal na talagang kasi parte ng scam yun Mahilig talagang nai-scam kasi talaga ako pagdating sa kabilaan. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Isa may magte-text pa sa'yo, huwag kang pupunta dito kasi tutumba ka, mga ganyan. Ako naman di ako natakot kasi kay Lord na tayo Pero sabi ko, Lord, saan ko kukunin to? May mga out of control tayo. Hindi mo kaya yan. Pero si Lord, kaya niya yan. Paano ko i-connecta? Itong babae kasi ito, lang meron sa kanila, nasa paligid lang niya. Maliit na oil, tapos lakas ng loob na humingi. Diba? Pananampalataya kay Lord, sumunod. Yun lang Na-control ba yung problema? Yes. Hindi dahil siya ang nag-control, kundi dahil si Lord ang nag-control. Amen? Sige, palapakan natin sa Lord. Kaya yung Noah's Ark, saan man direksyon ng Lord dalhin. Di ba?
Hindi niya inatasan si Noah na i-navigate yung arko. Chill lang sila doon nga actually. Tapos, di ba, ang utos lang ng Panginoon, lahat, dalawa, hayop, tapos mag-impact ng pagkain. Yung protection nando doon, di ba? Pero, si Lord ang nag-navigate. Binabayaan ba sila? Hindi. Inalagaan at inalalayan sila ng Panginoon. Ganun din. Yung message sa akin ng Panginoon, ganun din. Hindi binabayaan yung balo ng Diyos. Ikaw din, hindi ka rin niya pababayaan. Amen? Sa laki ng utang mo, sa dami mong dapat bayaran, si Lord magpo-provide ng ibibigay niya sa'yo. Pero minsan, tinuturuan tayo ng Panginoon na alam mo naman na mali na ang ginagawa mo. Alam mo naman na ganito lang yung capacity mo. Pero wala sa budget, kuha ka pa rin ng kuha. Ayaw din ni Lord yun. Okay? Yes, kasama mo siya. Pero, tinuturuan tayo maging matalino sa paghahawak ng probisyon. Amen? Natutunan ko dun kasi ang dami ko kasi kausap laging mga kliyente. At most especially, mga finance talaga. Ang gagaling. Ang gagaling ng mga utak. Sabi niya, yung prinsipyo na huwag ka kasing mamuhay ng wala sa budget. Mamuhay ka kung ano yung budget mo, yun ang palaguin mo. Amen? Kung wala sa budget, huwag kang mamuhay, huwag kang maging one-day millionaire. Kasi yung mindset na ganyan, mali yan. Ikakapahamak mo yan. Si Lord, tinuturuan tayo minsan na magtipid. Sabi nga, di ba, kapag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Pero, hindi forever maliit ang kumot. Kasi lalawak ang kumot kasi be-blessed ka ni Lord. Kaya lang, kailangan mo munang matuto. Kasi hindi ka niya i-bless kung hindi ka marunong matuto. Amen? Ito lang yung message sa akin ni Lord na kailangan ko ilabas. Kailangan kong sabihin. Walang problema sa kanyang palawakin ng capacity mo. Gusto niya yun. Gustong-gusto niya yun. Amen? Pero, handa ka ba sa supernatural na provision ng Panginoon? Amen? Di po, bigyan natin ng papuri, pasasalamat ang ating Diyos. Napakadakila ng ating Diyos simula noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Hallelujah! Purihin ka, Yahweh, dakilain ka. Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Lord, itinataas po namin sa inyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Naniniwala ako, Panginoon, na pagpapalain mo ang bawat isa. Naniniwala ako na, Lord, palalawakin mo ang expansion, Lord God, ang kanilang, Lord God, ang provision, palalawakin mo ang kanilang karunungan, palalawakin mo ang kanilang pananampalataya.